So, i-mind nyo na yung mga swerte na yan. Yan yung swerte, ayan, no? Yan yung swerte na pwede yung ma-experience, guys. Again, no? Suswertehan kayo sa mga dreams nyo. Suswertehan kayo sa mga pangarap nyo. Magmamanifest yan, mga kapiksi. No? Magmamanifest itong mga dreams nyo. Yung mga dasal nyo, suswertehan talaga kayo sa mga dasal nyo, suswertehan kayo sa mga pangarap nyo, mga kapiksi. So, kailangan talaga mag-pray, pray and affirm, guys. Tapos yung action, no, kailangan may effort, kailangan yung kilos nyo align palagi dun sa ginagawa nyo. And hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong March 1 to 15 para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo or yung mga paparating sa inyo maaari nyong ma-experience, mga kapiksi. Latag ko muna yung cards, guys. So this is both negative and positive, mga kapiksi. Unahin natin yung mga negative, guys. Yung sa negative, guys, ibig sabihin nito maraming abala, maraming gumagambala sa inyo, mga kapiksi. Hindi kayo makapag-focus sa mga bagay na gusto nyong gawin kasi maraming disturbance, no? Maraming pumupukaw ng atensyon nyo, maraming agam-agam, ganyan. Maraming negative na nangyayari, guys. Okay? Alright. So, for some of you, pwedeng na-experience nyo yun, mga kapiksi. Okay? Alright. So, syempre, kailangan nyo lang mag-refocus, mga kapiksi. Okay? Kailangan nyo lang mag-refocus para kumbaga, pakalmahin nyo lang yung sarili nyo, guys. Okay? Alright. And another message para sa inyo. Ito yung galit, mga kapiksi, no? Iwasan nyo yung masyadong mainitin ng ulo, maiksi ang pasensya, guys, no? Para iwasan nyo yung masyadong galit. Kasi wala itong patutunguhan na maganda, yung mga galit, guys. Wala yung patutunguhan na maganda sa buhay nyo, mga kapiksi. Kapag palagi kayong galit or mainitin yung ulo, if meron kayong mga kailangan na isettle sa ibang tao, isettle nyo ng maayos, makipag-usap ng maayos, mga kapiksi. Okay? Alright. And ito naman, guys, ay positive, no? So, ito, yung iba sa inyo, parang nagkakaroon kayo ng chance na matuto ulit sa buhay. And ayos lang yan kasi habang tumatanda tayo, mga kapiksi, kumbaga parang hindi naman dahilan yung pagtanda para hindi tayo matuto. Kung gusto pa nating matuto sa buhay, gawin lang natin, no? I-push lang natin, especially sa panahon nowadays. Maraming pamamaraan para matuto tayo ng mga bagong bagay kung gugustuhin natin, di ba? Dahil sa internet, ang dali na lang mag-research. Pero syempre, guys, dapat yung nire-research nyo, mga legit din, guys. Okay? So, hanggang gusto nyo matuto, hanggang gusto nyo mag-aral, pwedeng-pwede. Sometimes natututo din tayo dahil sa mga experience natin sa buhay. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. Ito naman, tingnan naman natin yung mga emosyon, no? Sa loob ng inyong relationship, guys. Pwedeng nararamdaman ng person nyo, or pwedeng nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. So, ito, guys, medyo negative na yung nangyayari sa relationship nyo, guys, no? Yung iba sa inyo, feeling nyo hopeless na tong relationship nyo, wala nang pag-asa, no? Super stress na kayo. Pwedeng parehas kayo nito, guys, no? Hindi lang ikaw, pati yung person mo. Super stress na kayo sa relationship and pakiramdam nyo, wala nang kaayusan, wala nang pupuntahan, wala nang pag-asa itong relasyon na maayos, mga kapiksi. Nandun na rin yung resistant, guys, no? Resistance, ibig sabihin, ayaw na, defensive na, hindi na nakiki-cooperate, no? So, hindi, kumbaga, kahit kunwari, gusto mong ayusin, pero yung person mo, resistant na siya, ibig sabihin, tumatanggi na siya, ayaw na niyang ayusin yung relationship. Kaya, yung iba sa inyo, parang feeling nyo, wala na talagang pag-asa. Okay?
So, pwede namang nagsasama pa kayo, pwedeng in a relationship pa rin kayo, pero wala ng emosyon, wala ng feelings, especially kung kunwari may mga anak kayo. Sometimes merong mga magjowa na nagsasama na lang dahil sa mga anak. Pero yung feelings, yung emosyon, wala na, detached na. And yung iba, hindi na rin nila pinipilit ayusin kasi nga parang pakiramdam nila wala na rin pupuntahan, parang nag-aaksaya na lang sila ng panahon, parang nag-aantay na lang, parang ano na lang to, bala na si Batman, kung maghiwalay, kung hindi, bala ka, parang ganun guys, okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan sa message na yan, Capricorn. So shuffle natin to guys, hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars at saka itong mga bracelet. Ito yung ating WhatsApp number sa screen, message nyo lang ako, may kita nyo rin yan sa description at saka sa comment section guys. So, Capricorn guys, kaya in-represent ng Queen of Pence. Meron din tayong presence dito ng another earth signs. Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito guys, this is both negative and positive. Unahin muna natin yung negative guys, no? Kasi for some of you, parang meron kayong mga pinagsisisihan na meron kayong stress na nararanasan mga kapiksi, meron kayong mga pinagsisisihan din, no? Regrets, no? Probably something na ginawa nyo or something na hindi nyo ginawa, no? So, kunwari, gusto nyong magnegosyo pero hindi nyo ginawa dati, di sana pumapaldo na kayo ngayon. Yung mga ganun. O kaya naman, ginawa nyo pero nagsisi kayo sa naging desisyon nyo, no? Kunwari, lumipat kayo ng kumpanya, nag-resign kayo dun sa previous company, pero yung nalipatan nyo naman, parang nagsisisi kayo kasi hindi kayo nag-enjoy dun sa nilipatan nyo compared dun sa pinanggalingan nyo. Yung mga ganun guys. So, may mga regrets, may mga disappointments na kasama yung desisyon nyo, and may frustration din sa outcome. And you have to understand guys na kung hindi nyo susubukan, hindi nyo malalaman. So, dapat wala kayong regrets sa kahit anong gawin nyo. Because, again, hindi nyo naman malalaman yung resulta kung hindi nyo susubukan, kung hindi nyo itatry, diba? Pangalawa, dapat palagi nyong ina-affirm, everything is always working out in my favor. Okay? Wag nyo yan kakalimutan guys. I'm sure kung matagal na kayo sa channel natin, palagi nyo yan naririnig sa akin guys, no? Para talagang whatever happens, kahit ano pa yung maging desisyon nyo, palaging favorable yung maging outcome nun sa inyo, mga kapiksi, para wala kayong pagsisisi, wala kayong regrets, guys, okay? So, and for some of you, no, nandyan na yan, mga kapiksi, and wag na lang kayo masyado mag-overthink. Kung ayaw nyo ng resulta, pwede nyo naman baguhin, no? Baguhin nyo lang yung pattern of thoughts nyo, baguhin nyo yung intention nyo, find things na makakapagpasaya sa'yo in that moment, in that situation, guys. Doon kayo mag-focus. Highlight the positive, accentuate the positive, i-eliminate nyo yung negative para mabawasan yung mga frustrations nyo. So, kunwari, frustrated kayo sa trabaho nyo kasi medyo coops, no, yung mga kasama nyo sa trabaho, pero maganda naman yung sahod nyo, maganda naman yung benefits, diba?
nakukuha nyo naman yung schedule na gusto nyo. Yung mga ganon. So, i-highlight nyo yung positive na meron dun sa sitwasyon nyo kesa dun sa ayaw nyo. Okay? In that way, mai-eliminate nyo yung negative energies and you should be grateful dun sa mga magagandang nangyayari. Okay? So, that's how you eliminate yung mga stress, yung mga worries, yung mga frustration, guys, by looking for things na maganda, no? In every situation, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, positive naman, ito yung swerte, mga kapiksi, no? So, una, merong swerte dito sa pag-ibig, guys, no? Although, nakita natin kanina na for some of you, sabi ko nga dun sa love reading nyo kanina, diba? Parang sumusuko na yung iba sa relationship kasi wala nang pag-asa, parang wala nang pinatutunguhan, hopeless na. Pero ito guys, merong bagong pag-ibig or may bagong relasyon or bagong opportunity sa relasyon na maaring dumating sa inyo, and this time, maari na kayong swertehan dyan sa person na yan, dyan sa love connection na yan, guys. But, of course, no, you have to heal, you have to move on, you have to forget yung nakaraan, mga kapiksi. Kalimutan nyo na yun para hindi nyo madala sa next relationship. Kasi, kung yung story nung past relationship is nasa isip nyo pa, mauulit lang yan sa next na karelasyon nyo. So, you have to completely eliminate and forget yung previous relationship nyo kung gusto nyo talagang swertehan kayo dito sa bagong relationship. And of course, guys, syempre, ipagdasal natin to. Na ipagdasal natin itong bagong karelasyon nyo or itong bagong relationship nyo na sana talaga swertehan kayo, sana sumakses kayo, sana yan na talaga yung person para sa inyo, pang forever na, guys. Okay? Alright. And swerte din kayo, guys, kasi may mga bagong ideas na maaari kayong itry na magdadala ng more money. Ito, guys, these are parang ito yung mga wish mo talaga, no? Mga wini-wish mo na mangyari pagdating sa kaperahan, pagdating sa pagkakakitaan, mga kapiksi. So, kung meron kayong mga iniisip na idea tungkol sa pwede nyong maging source of income, guys, planuhin nyo mabuti kasi suswertehan talaga kayo dyan and makakita talaga kayo ng magagandang movement, mga kapiksi. Okay? So, ito yung mga swerte sa bagong oportunidad at swerte sa mga pangarap, guys, at saka swerte sa pag-ibig. So, i-mind nyo na yung mga swerte na yan. Yan yung swerte, ayan, no? Yan yung swerte na pwede nyong ma-experience, guys. Again, no? Suswertehan kayo sa mga dreams nyo. Suswertehan kayo sa mga pangarap nyo. Magmamanifest yan, mga kapiksi. No? Magmamanifest itong mga dreams nyo. Yung mga dasal nyo, suswertehan talaga kayo sa mga dasal nyo, suswertehan kayo sa mga pangarap nyo, mga kapiksi. So, kailangan talaga mag-pray, pray and affirm, guys. Tapos yung action, no, kailangan may effort, kailangan yung kilos nyo align palagi dun sa ginagawa nyo. And of course, sabayan ng positive mental diet. Your dreams is yours. So, i-claim nyo na yan, mga kapiksi. Kaya nyo yan pinangarap, guys, kasi para sa inyo talaga yan. Okay? Kaya nyo yan naisip kasi para sa inyo talaga yan. Kaya nyo yan ginugusto kasi para sa inyo talaga yan. Kaya wag kayong mag-give up sa mga dreams nyo. Dahil sa swertehan talaga kayo, guys. Okay? Alright. And ito naman, guys, yung sinasabi natin na mga emotional pain, no? Ito yung dahil dun sa relationship, guys, no? Yung sinabi ko sa inyo na hopeless, na yung relationship nyo punong-puno ng stress, mga kapiksi. Nagkakasakitan na kayo, guys, sa current relationship nyo, mga kapiksi, no? And yun nga, yung feeling na bumigay na yung isa sa inyo or pwedeng parehas kayo, bumigay na kayo sa relationship kaya wala nang patutunguhan yung relationship na yan. So, ito, pwedeng mauwi talaga to sa hiwalayan. So, wag na kayo magsayang, wag na kayo magtanim ng galit, guys, kasi sayang lang yung energy. You have to forgive in order to move on and in order to be emotionally free talaga, guys. Okay? Alright, so yeah, pakinggan nyo pala, guys, yung ating Ho'oponopono subliminal para
maka-move on kayo guys. Alright? Okay. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Ito, i-mind nyo na itong mga swerte na to guys, no? Sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin about money shaker jars, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.